Subalit nagrereklamo pa rin ang mga tao, kaya mag-umpisa na naman ang away. Pero sumigaw si Lord Jaka at inutosang ibaba ng mga kawal ang kanilang mga armas. Nagtataka ang mga kawal nang dumating si Igaram buhat-buhat ang bata. Pinaliwanag ng bata na peking hari ang kanyang nakitang umatake sa Hanuhana. Kaya sumabat din si Kausa at sinabing minanipula lang tayo ni Crocodile. Sabi ni Igaram na ipapaliwanag ko sa inyo lahat kung bibitawan nyo ang inyong mga armas at sinunod naman ng magkabilang panig. Tumakbo pababa ang prinsesa at hinanap ang mga Straw Hat. Samantang naglalakad ang Straw Hat palayo sa mga tao nang makita nila ang hari na buhat-buhat si Luffy. Sabi ni Sanji na kapten nila ang buhat-buhat kaya napagalaman ng hari na sila ang mga kaibigan ng kanyang anak. Nang dumating si Vivi at nilapitan niya ang kanyang mga kaibigan. Pero nagulat si Sanji nang malaman na ang kausap niya ay ang hari ng Alabasta. Naupo si Zoro at sinabing maghihintay na lang sila ron at kailangan pang harapin ng hari ang mga tao. Sinabi ni Vivi na sasabihin nito ang tungkol sa mga Straw Hat. Pero umapila si Sanji dahil mga pirata sila at ayaw mabansag ang superhero. Kaya sumangayon si Vivi at umalis na kasama ang hari. Kaya nagsitulog na ang mga Straw Hat para makapagpahina. Nang dumting ang mga Marines at inaresto si Crocoboy at sakto din na dumating si King Cobra at nagpahayag ng kanyang damdamin sa mga nangyari sa Kingdom of Alabasta. Natuwa naman ang mga tao dahil natapos na ang kanilang pagdurusa. Samantala pinagbabawalan ni Tashigi ang mga Marines na arestuhin ang Straw Hat na nagpapahinga. Pero nagpipilit ang mga Marines kaya nagalit ito. Tuwang-tuwa ang mga tao sa Alabasta sa ilalim ng malakas na ulan. Kinagabihan na ilipat na ang Straw Hat sa kwarto sa loob ng palasyo at masarap na natutulog ang mga ito. Binabantayan ni Vivi ang mga kaibigan nang dumating si Igaram at pinanood nila ang ulan. Samantala, dumating na si Tashigi at nag-report kay Smoker kasama si Hina. Sinabi ni Tashigi na tinulungan niya ang mga Straw Hats at himingi ito ng tawad dahil pinigilan niya ang pag-aresto sa mga ito. Sagot ni Smoker na huwag kang humingi ng tawad dahil sinunod mo lang ang iyong sense of justice. Sagot ni Tashigi na hindi dahil doon kung hindi wala akong choice. Kaya sabi ni Smoker na dahil ba mahina ka para kalabanin si Crocodile, kailangan mong hayaan ang Straw Hat para mag-step up sa laban. Ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo at swerte ka dahil buhay ka pa. Kaya nagpaalam na si Tashigi para magpahinga. Pero pahabol ni Smoker na huwag kang umiyak at tularan mo ang mga Straw Hats. Mag-step up ka at magpalakas na sinangayunan ni Tashigi. Tumawag ang Marine Headquarters kay Smoker at kino-congrats nila ito sa paghuli kay Crocodile. Sabi ni Smoker na hindi yon ang pinadala nilang report. Balak ng world government na i-cover up ang mga nangyari sa Alabasta Kingdom. Kaya nagbigay ng mensahe si Smoker sa Marine Headquarters. Galit na sinabi nito na go to hell. Samantala nagising na si Luffy at aligagang hinahanap ang kanyang Straw Hat. Kaya tinuro ni Usopp ang sombrero nito at dali-daling kinuha. Walang ideya si Luffy na nakatulog siya ng 3 araw kung hindi sinabi ni Usopp. Kaya nadismaya ito nang ma-realize na hindi siya nakakain ng 15 meals. Nang dumating ang asawa ni Garam at nagbigay ng pagkain. Pero mabilis lang ito kinain ni Luffy at sinabing bitin. Kaya pinaghanda ang Straw Hat ng pagkain kasama ang hari. Parang patay gutom naman na kumain ang mga ito. Dahil sa gutom ni Luffy nang aagaw pa ito ng pagkain. Habang si Chopper ay lunok na lang ng lunok, naisip ni Usopp na lagyan ng sili ang kanyang pagkain. Kaya nang inagaw ito ni Luffy ay umapoy ang bibig. Non-stop ang pagdating ng pagkain para sa Straw Hat. Pagkatapos ng hapunan ay sama-sama silang naligo sa royal bathroom kasama ang hari. Tinanong ni Sanji kung saan ang banyo ng mga babae. Kaya nagalit si Igaram pero tinuro ito ng hari at pinuntahan nila ito para mamboso. Naliligo naman si Nami at Vivi at nagkukwentuhan sa kanilang naging adventure. Nakita nila ang mga namboboso kaya nakaisip ng kalokohan si Nami. Pinagbigyan ng mga ito sa halagang 100,000 kada ulo. Kaya nosebleed ang mga pervy sa gulat at tinawanan lang sila ni Nami. Sinabi ni Nami na plano na nilang umalis mamayang gabi kaya ang isip na si Vivi kung ito ba ay sasama. Nagpasalamat ang hari sa mga Straw Hats pero tinawag nila itong pervert. Kaya sabi niya na hindi para dun at ito ay dumuko sa mga Straw Hat. Tapos buong pusong nagpasalamat sa mga ito dahil sa ginawa nila para sa Alabasta Kingdom. Ngiti lang ang sinagot ni Luffy na kinatuwa ng mga Straw Hat. Samantala, nag-uusap na ang Straw Hat sa kanilang pag-alis habang si Vivi ay hindi makapagdesisyon. Nakita ng commanders ang wanted poster ng Straw Hat na kinabahala nila dahil malaking bounty ito. 60 milyon para kay Zoro at 100 milyon para kay Luffy. Dumating si Igaram at wala na ang mga Straw Hats, kaya sabi ni Vivi na umalis na sila. At naglalakbay na ang Straw Hat sakay ng Supersonic. Sabi ni Igaram na dapat winariningan natin sila dahil sa bagong bounty nila. Pero sabi ni Vivi na huwag ka nang mag-alala dahil ang bounty ay isang achievement yan para sa kanila. Pagdating nila sa kanilang barko ay naroon si Mr. 2. Nagpaalam na ang Straw Hat sa mga Supersonic. Pinaratang ng Straw Hat na ninanakaw ang kanilang barko ni Mr. 2. Pero sabi ni Bon Clay na dapat pa silang ampasalamat dahil tinago niya ang kanilang barko sa mga Marines. Kaya nabuo ang pagkakaibigan ni Mr. 2 sa mga Straw Hat. Kinabukasan naghahanda na si Vivi sa kanyang magaganap na talumpati. Habang ang mga Marines ay inumpisahan ng atakihin ang Straw Hat ng mga Iron Spear. Kaya tataranta na ang mga ito dahil pinaliligiran sila ng 8 barko ng mga Marines. Hinanda ni Usopp ang kanilang kanyon at nagawa nitong tamaan ang isang barko. Kahit na hindi inaasahan nagyabang ito sa kanyang nagawa. Napansin ng crew ni Mr. 2 ang pagdating ng barko ni Captain Hina.
At sinabi ni Bon Clay na kailangan na nilang magmadaling umalis papunta sa South. Pero hindi pwedeng pumunta ang Straw Hat sa South dahil kailangan nilang pumunta sa Eastern Harbor. Kaya sabi ni Mr. 2 na suicide ang kanilang gagawin kung pupunta doon. Subalit sabi ni Lupi na kailangan naming sunduin ang aming kaibigan. Kaya naantig ang puso ni Bon Clay, kaya nag-decide ito na tulungan ang mga Straw Hat. Nakita ng mga Marines na naghiwalay na ang dalawang barko ng pirata. Ang dock ship ay papunta sa South at nakita nila na nakasakay roon ang Straw Hat. Kaya pinagutos ni Hina na sundan ang dock ship na dali-daling sinunod ng mga Marines. Mabilis na nahabol ng mga Marines ang dock ship at pinagutos ni Hina na atakihin ito. Nakita ng mga Marines na mga nagpapanggap lang na Straw Hat sila Bon Clay. Tapos nakita nila ang Going Merry na papunta na sa East Harbor. Kaya ininsulto ni Mr. 2 si Captain Hina dahil nahulog ito sa kanyang patibong at saka hinamon si Hina sa isang laban. Nilabanan ng grupo ni Bon Clay ang mga Marines para makatakas ang mga Straw Hat. Pero natalo sila Mr. 2 dahil sobrang dami ng Marine na umatake sa kanilang barko. Kaya napaiyak ang mga Straw Hat sa sinapit ng bago nilang kaibigan para maligtas sila. Samantala, nagumpisa ang seremony at haharapin na ni Vivi ang mga tao. Galak na galak ang mga tao na makita ang kanilang prinsesa. Nagumpisa na ang talumpati ni Vivi at nabro-broadcast sa buong Alabasta Kingdom ang mga sinasabi ng prinsesa. Habang ang Straw Hat ay nilalabanan ang mga Marines na nakahabol na sa kanila. Nagtataka ang mga tao sa mga sinasabi ng prinsesa dahil kinikwento nito ang kanyang adventure kasama ang mga kaibigan. Hinihintay pa rin nila Lupi si Vivi kahit naririnig nilang nagtatalumpati na ito. Nakita ni Usop na paparating na ang ibang mga Marines. Kaya sinabi ni Sanji na mag-give up na si Lupi dahil may tungkulin si Vivi sa Alabasta Kingdom. Nagulat ang mga tao nang makitang si Igaram ang nagpapanggap na prinsesa. Paalis na ang Straw Hat nang dumating si Vivi at tuwang-tuwa si Lupi at ang ibang Straw Hats sa pagpapakita ng kanilang kaibigan. Kaya babalikan na nila ito pero sinabi ni Vivi na magpapaalam na ito sa kanila. Ginamit ng prinsesa ang make at nag-umpisa ng magpaalam sa Straw Hat. Nakita naman si Vivi ng mga Marines. Na-realize ni Lupi ang gustong iparating ng kaibigan. Naalala ni Vivi ang ginawa nilang marka ng kanilang pagkakaibigan at naluha ito. At sabi nito na mananatili siya sa kanilang bansa para gawin ang kanyang responsibilidad. Kung magkikita ba ulit tayo kahit gaano katagal? Turing niyo pa rin ba akong kaibigan? Sasagot na sana si Lupi pero pinigilan ito ni Nami. Dahil malalaman ng mga Marines na may connection si Vivi sa Straw Hat Pirates. Kaya tinalikuran na lang nila si Vivi at hindi na sumagot. Umiiyak ang prinsesa dahil walang tugon ang kanyang mga kaibigan. Nakita na lang niya na nakataas ang mga kamay ng Straw Hat. Ang simbolo ng pagkakaibigan ang ginawa nilang tugon, kaya nagtaas din ng kamay si Vivi at Karu. Pero nagumpisa ng manira ng moment ang mga Marines at inatake ang Going Merry. Kaya nag-decide na silang umalis at nang natakid ang ating mga bida sa mga Iron Spear at galit na galit. Sabi ni Nami na pinatabi ito ni Usop dahil baka magamit. Naisip ni Lupi na itapon ang mga ito. Pero hindi nila inaasahan na sa barko ng mga Marine ito tatama, kaya nawala na sila ng problema. Umalis na din si Karu at Vivi nang hindi na nila matanaw ang Straw Hat. Tuluyan nang nakalayo ang Going Merry sa mga Marines. Nalulungkot naman ang mga Straw Hat dahil namimiss nila si Vivi. Samantalang si Zoro ay mukhang naka-move on na. Nilait siya ng mga ibang Straw Hat dahil mukhang hindi ito apektado. Nang biglang lumabas si Nico Robin, nagulat ang Straw Hat nang makita si Miss Olsonday. Kaya naalerto ang lahat sa presensya ng dating kalaban, kaya nagsipaghanda ang mga ito ng kanilang armas. Mabilis silang dinisarmahan ni Robin dahil ayaw nitong tinututukan siya. Sabi ni Robin na si Lupi ang dahilan kung bakit siya naroroon. Pero walang ideya si Lupi sa mga sinasabi ni Robin. Sagot ni Robin na gusto niyang sumali sa Straw Hat. Kaya nagulat ang mga Straw Hat sa sinabi ni Robin. Si Robin ang nagbigay ng gamot para ma-neutralize ang lason sa katawan ni Lupi. Handa na siyang mamatay pero niligtas ito ni Lupi. Ayon kay Robin na ito ang nagawang kasalanan ni Lupi kaya responsibilidad na niya ito. Tinanggap naman ni Lupi si Robin sa Straw Hat at sinabing huwag kayong mag-alala, hindi siya masamang tao. Wala naman nagawa ang Straw Hat sa desisyon ng captain. Kaya ininterrogate ni Usop si Robin kaya kinwento ni Robin na nag-decide siyang maging archaeologist nung 8 taon gulang pa lang siya. At hindi kalayuan naging wanted siya sa world government at 20 taon na ang nakalipas. Natakot si Usop nang malaman niyang delikadong tao ang Hot Chicks. Habang tuwang-tuwa na nilalaro ni Lupi at Chopper ang flum-flum arm ni Robin. Sumabat naman si Nami at sinabi na wala siyang tiwala kay Robin. Pero tinapatan naman ni Robin ng kayamanan si Nami at mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Nag-usap si Zoro at si Usop nang biglang dumating ang ating loverboy na si Sanji. Kaya sabi ni Zoro na tayo na lang dalawa ang hindi nauto ni Robin. Sagot ni Usop na hindi natin masisisi dahil simple-minded sila. Nang tinawag ni Lupi si Usop at pinakita ang kakingkoyan. Kaya natuwa si Usop at nakijoin na sa mga simple-minded. Nainis si Zoro at umalis na lang. Pero sinundan ng Hot Chicks ang hard to get na si Zoro at nakipag-usap. At dito na naging official member ng Straw Hat si Robin. The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.